Okay, ang theme pa rin natin ay base pa rin doon sa ating theme na The Glory of God. Pero ngayon ay medyo malapit ng konti sa puso ang pag-aaralan natin na topic. Ang title ng ating topic ay Hopelessness and the Glory of God. Ooh. Anong kinalaman ng karangalan o kaluwalhatian ng Diyos, Mia, sa pagkakaroon ng tao ng hopelessness? Sino sa inyo kahit once sa buhay ninyo nakaranas kayo na parang walang pag-asa, maski noon pa? Nakaranas ba kayo ng ganon? Mukhang ako lang. Okay? Okay. Isipin nyo ngayon yon. Doon sa sitwasyon na yon na nakaranas ka ng hopelessness o sa Tagalog ay kawalan ng pag-asa, anong una nyong naisip? Okay? Si Lord ba? O yung Bombay? Yung solusyon agad. Okay? May time sa buhay natin, si Lord naiisip natin. May time sa buhay natin na naiisip natin yung emosyon natin. Okay? Kawawa ako. O something na, sino ba ako? Or ano na. So, ang pagkakaroon ng hopelessness, mga kapatid, ay nararanasan niya ng maraming tao. Okay? Kasi bakit? Ang pagiging hopeless ay yung alam mo na parang ang worst na pwedeng maisip ng tao ay magpaalam na. Okay? May mga counselings ako, mga kapatid, na gusto ko sanang i-share sa inyo yung iba, pero very confidential. No, very confidential na even ako, kahit na hindi ako nagpaalam, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung ilang detalye. Pero just to give you kung ano yung general na doon, karamihan sa mga counselings ko na nagagawa, at even kapag nakinig kayo sa DCAS nung ano yon, yung Family Matters, iisa ang common. May mga taong nawawalan ng pag-asa. Diba? Na parang ganito ako, ang buhay ko ay wala nang kwenta o something na ano pang next. Bagamat bilang mga Pilipino, mahusay tayo na mag-adjust ng buhay natin. Kaya nating ngumiti kahit na problemado tayo. Tama ba? Kaya nating i-divert yung isipan natin from problem papunta sa mukhang hindi problem. Pero ganun pa man, there are times na nadadaya natin yung sarili natin. Kapag yung problema ay hindi natin matreat as problem. Okay, basahin muna natin yung mga verses bago tayo magtuloy. And he said to them, Luke chapter 24 verses 25 to 27, and he said to them, O foolish ones, how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them all the scriptures, the things concerning himself. Now, merong verse dyan, mga kapatid, kung titingnan natin, yung mga naunang verse, kung di nagkakamali, yun ay 21 or 20, nakalagay doon, yung mga mama na to ay hoping sila na sa magitan ni Jesus Christ ay merong tinatawag na, what do you call this? Yung pag-asa ang Israel. Okay? Tingnan natin yan. Okay? Balikan natin yung verse 20, 21. And how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified. Ito pansin niyo. But we had hope that he was the one to redeem Israel. So nagkaroon sila ng pag-asa na ito Jesus Christ, pagaling na may sakit, bumuhay ng patay, sumunod yung mga bagyo. Ito na yung pag-asa ng Israel. Para mas ma-imagine ninyo, tingnan natin yung sitwasyon ng mga panahon na yon. Okay? Yung context ng panahon noon. The context of Luke 24. Una, everyone knows that Jesus was crucified and died. Alam nila na namatay na si Jesus. Pinako, namatay. At ikatlong araw na simula nung nag-resurrect siya. Pero,
Hindi pa nila ito nakita. Kumbaga may ibang nagpunta doon sa tomb na sabi, ay, wala si Jesus dito. Okay? Or nakita lang yung angel. So, ganun ang senaryo na kumbaga, nasaan si Jesus? Pero yung iba, since nakita nila kung paano namatay si Jesus, ang tindi. Sino sa inyo kapanood pala ng movie ng The Passion of the Christ? Did you know na may ibang bansa, binan ang Passion of the Christ sa bansa nila? Nakalimutan ko lang, parting Europe. Binan iyon dahil masyado daw brutal. At sa ibang bansa, rated R siya. Kasi talagang sobrang, napanood nyo, alam nyo yung ibig ko sabihin. Napanood pa lang natin yon. Okay? Paano kung nandun ka sa aktual na nangyayari yon? Tapos, ikaw na disciple, ang inisip mo, ikaw ang pag-asa namin. Pero ngayon, binubugbog ka, kawawa ka. Kaya yung mga babaeng Israelita nung nilapitan si Jesus, pinunasan yung mukha niya, at yun na nga, nagkaroon ng milagro daw, which is wala sa Bible. Ang sabi ni Jesus sa kanila, wag niyo akong iyakan. Umiyak kayo para sa mga anak ng Israel. So, sa side ng mga Israelites, especially yung mga naniwala kay Jesus, hopeless na to. Hopeless na. No, sa mga buhay natin, may mga stories kayo na parang give up ka na. At ang choice mo na lang ay minsan ay magwala. So, what's my point, mga kapatid? Katulad natin, yung mga tao nung time ni Christ, nung namatay si Christ, hopeless din sila. At ang kailang hopelessness ay nationwide. Kasi ang gusto nila, yun na nga, yung buong bansa nila ay masave. Next, the disciple lost all hopes of a restored Israel because of Jesus' death. At yung mama na naglalakad ay lakad ng kawalan ng pag-asa, Marlon. Alam mo, pero wala kang pupuntahan. Naranasan nyo na ba yun? O kaya umaandar sa akin, hindi mo alam kung saan pupunta. Basta lang. O kaya nasa party ka pero wala yung isip mo doon sa party. O nandito ka pero wala yung isip mo doon. May hopelessness doon. Ang tanong, paano natin gagawin yun? Paano ang mga Christian ba pwede pa maging hopeless? Tingnan natin. Main idea. When a person is walking in hopelessness, it is possible that he or she is exposed to the Word of God, but he or she cannot understand the message of God. Sa Tagalog, kapag ang isang tao ay naglalakad sa kawalan ng pag-asa, posibleng nalantad na siya o na-expose sa Word of God, ngunit hindi niya maintindihan. Alam nyo yan, mga kapatid, especially kung dumaan kayo sa problema. Hindi maintindihan ang Word of God. At ngayon, nandito ako para sabihin sa atin na kapag naunawaan natin yung glory of God, yung hopelessness mo ay magiging hopefulness. Yung kawalan mo ng pag-asa ay pwede maging pag-asa. Okay? Excited na ba kayo? Okay. Understanding God and His glory comes when, number one, you have a spiritual body whom you discuss the Word of God. Doon sa verses 14 hanggang 16, mga kapatid, hopeless yung dalawa. Pero alam nyo, hindi sila totally naging hopeless. Kasi habang naglalakad sila, nag-uusap sila. Ang sabi nga nung isa, sabi niya, okay, ito mo yung background. The very day, two of them were going to the village named Emmaus about 7 miles from Jerusalem. Papunta sila doon. Iniwan nila ang Jerusalem kasi nawala sila ng pag-asa. Dapat dito ang restoration, pero nawala. When they were walking and talking with each other about these things that happened, grabe, no? Kala natin si Jesus na yung pag-asa natin. Kaso patay na eh. Wala na tayong pag-asa. Parang ganun bang ginagawa nila. Tapos ito pa, binugbog pa siya. Tapos yung mga disciples, yung 12 disciples, si Judas na, yung 11, nagtakbuhan pa. I think ordinary disciples lang yung mga to, hindi kasama sa 12. Nag-uusap-usap sila. Hindi ka natin alam tayo, member lang naman, sila yung mga leaders, ba't ganun? At ang sabi pa rito, they were talking with each other about all these things that happened. 15, while they were talking, ito, tingnan nyo dito maganda sa Bible,
tatlo o higit, dalawa o higit na nagkakatipon-tipon sa pangalan ng Panginoon. Kahit na minsan ay walang pero pinag-uusapan ay mic na hindi tumutunog na maayos. Ay, hindi. Ang pinag-uusapan ay si Christ. Dumating si Lord eh. Tingnan niyo yung verse. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. So habang nag-uusap yung dalawa na yun, parang nag-uusap. Okay? Biglang sumama si Jesus at nakilakad sa tatlo. Sa buhay natin lang yung minsan, feeling nyo kayong dalawa lang nag-uusap. Pero minsan nandun na pala si Lord. Wala na akong pag-asa. Pero paano ko mag-aasa sa Lord? Parang ang bigat na ng problema ko. Pero si Lord pa rin pinag-uusapan nyo. God is kind enough na unawain tayo and sumama sa usapan. At ito ba, hindi nakatiis si Lord. By the way, nakilala nila si Lord? Okay, hindi. As sabi sa 16, but their eyes were kept from recognizing Him. Okay? So anong pinag-uusapan natin dito? Kailangan meron kang spiritual body, meron kang Bible study. At kapag nandun ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo man nauunawaan, okay lang, mga kapatid, parang ganito eh. Gusto natin maunawaan agad ang Word of God ng mabigatan. Pero ang kailangan lang pala, kung ano lang ang pinapaunawa sa'yo ng Diyos noong time na yun, hanggang doon ka lang. Tingnan nyo. When He said to them, verse 17, what is this conversation that you are holding with each other as you walk? Ano mo pinag-uusapan nyo? Ito naman dalawa, sige, okay lang. Sino ba yan? O pakialam. Kwentuhan na rin natin. Okay? Kwentuhan na rin natin siya. Kasi ganito yan. 3 days ago, namatay yung aming tagapagligtas. Binugbog nga siya. Diba? Kinuwento lang dito. At sinabihan pa pala, oy, saan ka ba nung nangyari yung mga bagay-bagay? Wala ka ba? Hindi ka ba taga Jerusalem? Hindi ka ba taga Israel? Israel pa rin yun eh. So after lang sabihin yun, ang sabi lang ni Jesus, ano yung nangyari? Of course, si Lord, alam niya ang sagot, di ba? Pero minsan tatanungin ka ng Diyos, hindi dahil sa hindi niya alam ang sinasabi mo, kundi gusto niyang malaman mo ang sinasabi mo. Ito yung words na, pakinggan mo nga ang sarili mo. Okay, segue tayo ng konti. Na-try nyo na bang i-video ang sarili nyo habang kayo ay nanggagalaiti sa galit? Wala pang sumusubok sa atin yan. Okay. If ever na sumubok kayo, please bigyan nyo ako ng copy, ha? Kasi pagkatapos nun, ay, ang pangit ko pala pag nagalit. No, walang kakwenta-kwenta yung galit ko. Naman siya pinagsasabi ko, pag alimpungatan ka na, yung mga sinasabi mo, minsan, hindi mo na siya nauunawaan. Or sabihin na natin na parang, ang babaw naman niya. Pero nung time nagalit ka, importante siya yun. Di ba? Kaya ka nang gagalaiti eh. Alam natin yan. Dumaan tayong lahat dyan. Pero kapag dumating na ang panahon na ikaw ay naririnig mo na ang sarili mo, halimbawa naka-video, ay, parang ayoko nang gawin yan. Okay? Now, tayo. So si Lord, kapag dumarating na sitwasyon at tinatanong ka ng Word of God, o prayer mo, may tanong ang Lord sa'yo, ang gusto lang ng Lord ay pakinggan mo ang sarili mo. Better yet, may makinig sa yung iba. Kasi pag ikaw lang, parang feeling mo, hindi ka nagkakamali eh. Pero pag may iba nakarinig sa'yo, sasabihin sa'yo, ay, mali yan. Bakit mali? Masama nga loob ko. Ay, mali yan kasi pag ginalang mo yung opinion ng iba, mas nagkakaroon ka ng maliwanag na pananaw. Number 2, mga kapatid, pakinggan nyo to. Number 2, understanding God and His glory comes when your state of mental health will dictate how you receive God's revelation. Okay. May mga tao, pag sinabing mental health, gano'n na agad. Hindi. Mentally retarded ang word doon. Pero ang mental health, ang ibig sabihin niyan ay yung kalalagayan mo sa emosyon.
Yung emotional state mo na apektado yung pag-iisip mo, apektado yung decision mo, apektado yung ugali mo. Kapag ikaw ay magagalitin, ibig sabihin lang yan, hindi healthy ang mental state mo. Pag ikaw ay depressed, anxious, ikaw ay hopeless, ikaw ay may takot, at ikaw ay may unbelief, ibig sabihin hindi ka healthy that time. Balik rin natin. Kapag nakita mo ang kaibigan mo na parang, ba't ka ba galit na galit? Kasi ganito, ikaw ngayon na nagpapayo, mas balanse ka, mas naiintindihan mo siya, pinapayagan mo siyang umiyak or whatever ang sabihin, dahil inuunawa mo siya eh. Ikaw ngayon nakatingin doon, ikaw yung mas healthy. Okay? Gets niyo ako? Ako yung mas mentally healthy. Kapag may kinakausap ako nagwawala o malungkot at sobrang lungkot niya, hindi na siya makapag-isip ng tama. Okay? So, may mental health ako, may mental health siya. Siya unhealthy. Kasi problemado siya. Ako ang healthy. Pero time will come, pwede magbaliktad. Siya na ang healthy at ako na mga unhealthy. Ako naman ang may problema. Sa mga sitwasyon na yon, hindi ka kayang kausapin ng Diyos ng mas matino kapag ikaw ay mayroong kawalan ng pag-asa. Gets nyo ako? Kapag ikaw ay walang pag-asa, mahirapan ka. Kaya tingnan nyo yung words ni Christ. Kaya punta na tayo. Balikan na natin yung verse kanina. Ang sabi dun sa verse kanina, yung binasa po natin, sabi sa verse 25, tingnan yung sinabi ni Christ, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Pagsalita nung disciples, na hindi 12 disciples, narinig ni Christ, nagbigay ng opinion si Christ. At ang sabi niya, alam nyo, kayo ay foolish, or sa Tagalog ay mangmang, mabagal kayong umunawa, at kayo ay nawawalan ng pananampalataya. So yung mental state nung dalawa na yon ay hindi healthy. Pero ang maganda sa kanila, nakikinig sila. Amen? Amen ba? Kaya ako sa church, mas gusto ko pa na pupunta sa church na parang, tawag dito, parang nakapambahay lang, parang kaysa bihis ka, pero wala ka sa church. Saan ba ito nangyari? Sa Lucena ata. May umattend ng Bible study doon sa dorm na kung saan ako nandun nagdo-dorm. Tapos, pilit na pinapaalis ng mga ka-Bible study ko yung mama na to. Kasi sabi nila, sabog ka naman, umalis ka rito, nagba-Bible study kami. Malis ka, hindi mo naman maintindihan, umalis ka na. Siya naman ngayon, hindi, makikinig lang ako. Bandang uli, hindi ko na matiis. Sabi ko, gusto mo makinig? Kinausap ko na. Sabi niya, oo. Kinausap ko yung mga ano. Sabi ko, okay, makikinig daw siya. Pero pwede bang i-promise na makikinig ka pero hindi ka manggugulo? Hindi kita papaalisin. Sabi niya, okay. Nung time na yon, sabog siyang sumama. At habang nagba-Bible study kami, nahimasmasan siya, nang nahimasmasan. Nung pagkatapos, nag-alisan na yung mga kasama ko, kaming dalawa na lang, ang sabi na sa akin, ngayon lang ako nakarinig ng Bible study. Sabi niya, lakas ng tama ko kanina. Pero bago pala yung binigyan namin ng kape, tapos pinainom ng tubig at pinaghilamos. Sabi niya, ngayon lang ako nakarinig. Nabago ang buhay niya, pero nung time na yun, adik siya. Pero nakinig siya. Alam niyo, kahit gaano kayo kaproblemado, basta nakikinig ka ng Word of God, may laban ka. Ikaw ay mawawalan lalo ng pag-asa kapag i-isolate mo ang sarili mo, sabihin mo na, may problema ako ngayon, Pastor. Ate Jane, hindi mo na ako attend kasi may problema ako. Ayusin ko muna. Well, good luck sa iyo. Pag lumayo ka sa fellowship, pag lumayo ka dahil may problema ka, ikaw ay pagpipiestahan ng mga demonyo. Kasi bakit? Mahina ka na target. Okay? Madali kang bugbugin. Pero kung nangihina ka, pero nandun ka kasama ng mga kapatiran, nag-worship, nakikinig, nagba-Bible study, nagpipray, kahit na feeling mo wala kang kwenta nung time na yon, okay lang kasi nandun ka. At ano nangyari sa mga tao na to, mga kapatid? Kaya balikan natin yung number 2. Sabi rito,
The effect and dangers of hopelessness is fear, foolishness, and unbelief. So dalawang bagay ang gusto kong i-add sa inyo para magkaroon tayo ng mental health. Una, inspire people. By the way, hindi mo kayang i-inspire ang sarili mo. Ang inspiration is from outside. Pag ikaw ay nangi-inspire, ikaw ay mamomotivate. Gets? Inspire people, motivate yourself. Tingnan nyo. Pag ikaw ay may problema, nagmukmuka, ano nangyayari sa'yo? Lumalaya ka ba sa problema? Gumaganda ka ba? Pumapangit ka. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ang ganda mo. Pumapangit ka. Nagsasalubong ang kilay, lumalaki ang butas ng ilong. Di ba? Tapos, galit. Di ba? Ano nangyari? Pumapangit ka. Pero ano ang gusto ng Panginoon? Kapag ikaw, sige, ano ka? May problema ka. May problema ka. Pwede ka bang maging inspiration sa iba? Yes or no? Kapag ang isang tao ba may problema, ulitin ko, kapag ang tao ba may problema, pwede ba siya maging inspirasyon sa iba o hindi? Sino nagsabing, hindi. May isa. Sino nagsabing, oo. Yung iba nag-aantay ng tamang sagot, di ba? Pwede. Depende. Ang sagot ko dyan ay pwede pa rin. Pwede ka pa rin mang-inspire kahit problemado ka, Marlon. Alam mo kung bakit? Maghanap ka na mas problemado sa'yo. Di ba? May problema ka. Ang problema mo ay 1,000 pesos. Merong may problema dyan, 5,000 pesos. Sino mas problemado sa inyong dalawa? Siya. Alam mo pre, ano lang yan 5,000 ang utang mo. May 1,000 din akong utang. So encourage mo siya. Pray tayo. Hingi tayo kay Lord ng 5,000 mo, ako 1,000 ko. Kasi pwede ka mang-inspire ng ibang tao kasi may tao dyan na sigurado na 10 times na mas problemado kaysa sa'yo. Look for people na mas problemado sa'yo at i-inspire mo sila. Anong nangyayari? May inspire ka. Ganito nga Kapag may problema ang ibang tao at lumabas siya at may nakita siya na parang itong si Rosan ay binigyan si Diwata ng 5 million plus ganito. Diba? Marami ka naisip na mga ano lang yan. Pero sa isang banda, wow, natulungan siya. Ang galing. Hindi ka involved dun sa nangyaring kabutihan, ha? O may nagpakain, o nagbigay ng pagkain o pera sa ibang tao. Hindi ikaw ang binigyan, hindi ikaw ang nagpakain, at hindi rin ikaw ang nagbigay, hindi rin ikaw ang nagpakain. Pero somewhat, parang natuwa ka. Ikaw ay witness lamang nung kabutihan, pero ikaw ay nakahawa o nahawa pala. Ganun yung power ng inspiration. Kahit siya lang ang gusto mong i-inspire. Pag may nakakita sa amin dalawa habang ini-inspire ko siya, may i-inspire din kayo. Amen? So ikaw ba ay hopeless? Maghanap ka. Ikaw ba ay feeling hopeless? Ang dami kong problema. Kahit ikaw ay hopeless na, maghanap ka ng mas hopeless sa'yo. Pare, mabuting usapan. Kapag sa mabuting usapan nyo idinaan, yung hopelessness tumataas. Pero idaan natin sa panalanginan, idaan natin sa Bible study, idaan natin sa pakikipag-usap sa mga taong spiritual. Nakatipid ka na. Diba magastos magpainom? Tama ba? Lalo kung ikaw lang ang hopeless, tapos lahat sila kiki-hopeless lang sa'yo, ikaw lang gagastos Alam ko yan dahil may mga kaibigan ako dito noon na pagkatapos na parang lugi ako lang gumastos sa lahat How about this? Kung humanap ka lang ng isang kapatiran at kape lang yan, kahit Starbucks yan, 160 lang yan, kaysa dun sa nagpainom ka at 2,000 pesos, nakatipid ka na, maka-Diyos pa ang nakausap mo. Diba? So again, paano mawawala ang iyong hopelessness sa pag-unawa sa glory ng Panginoon? Kailangan ang mental health mo ay healthy.
Motivate, okay. Ano naman ang motivate yourself, Cathy? May time kasi na ikaw yung kailangan ng inspiration. Gusto mo mang-inspire pero hindi talaga kaya eh. Okay, sige, given, ganun tayo. It's time naman na i-motivate mo ang sarili mo. Huhugot ka somewhere sa kaibuturan ng puso mo. Hahalukay ka sa lahat ng mga hopelessness, sa lahat ng mga galit at puot na yan at nabaon ang lahat at sandamakmak ng mga problema at yung pag-ibig at pagmamahal. Kaysa lang pala yun, ang pag-asa ay nandun sa pinakailalim. Trumabaho ka. Amen? Trumabaho ka at tingnan mo lahat yung mga yung halukay mo hanggat hindi ka nakakita ng pwede mong pagkuhanan ng pag-asa. Don't stop. Ang tawag doon, self-motivation. Okay? Pero mas maraming energy ang kailangan mo ron kaysa mang-inspire ka. Okay? Pero sometimes kailangan mo rin i-motivate ang sarili mo eh. Amen ba? Anong ginawa ng mga mama para ma-motivate sila? Nakipag-usap sila. Pinayagan nilang makipag-usap sa kanila. At yung una, depressed na sila, hopeless na sila, pero nag-uusap pa rin sila tungkol sa Word of God. Minomotivate nila ang sarili nila at ini-inspire nila ang bawat isa. And here comes Christ. Okay? So, tuloy natin yung story mga kapatid. Number 3. Understanding God and His glory comes when God opens up your heart to understand the Word. Okay, balikan natin yung verse na binasa natin kanina. Wala pala dyan, sorry. Nasa earlier na verse, latter part na verse. Okay, sa 31. Tingnan sa 31. And their eyes were opened. Okay? Ganito nangyari mga kapatid. Nung si Christ ay nakipag-usap sa kanila, later on, dumating sa bahay na pupuntahan nila, Eunice. At pagdating doon sa pupuntahan nilang bahay, niyaya nila si Lord. Sumama naman si Lord. At ito nangyari mga kapatid. Tingnan nyo. Nung nandun na sila, ano mo sabi ni Lord sa kanila? Mag-breaking of the bread sila. Communion. Meron ba tayong communion mamaya? Meron. Gagawin natin yun, ha? And then, nung nag-breaking of the bread sila, biglang binuksan ni Lord ang pangunawa nila. In the midst and in the height ng kanilang hopelessness, Joel, may ginawa ang Diyos sa kanila. Okay, total nahihirapan itong dalawa na to. Buksan natin kanilang isipan. What happened was, in 31, and their eyes were opened, and they recognized Him, and He vanished. Nawala bigla si Jesus. At ang sabi lang nila, 32, hindi ba yung mga puso natin ay kumakabog sa kaloob-looban natin habang siya nakikipag-usap sa atin? At kung paano niya ipinaliwanag ang salita ng Diyos? Na-realize nila later on, si Christ yung pala. Yung sinasabi nilang, wala na, patay na, wala na siya, buhay pala. Now, kung ikaw yun, mga kapatid, what happens? What will happen? Okay, here's the conclusion, mga kapatid. Journey within the road of hopefulness. Overcome hopelessness by fully accepting Jesus Christ and His message. Grow together within a local church. Together in the Lord, we will overcome all hopelessness and we will become channels of hope. Basahin natin sa Tagalog. Maglakbay sa daan ng pag-asa. Pagtagumpayan ang kawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng ganap na pagtanggap kay Jesucristo at sa kanyang mensahe. Lumago ng sama-sama sa loob ng isang lokal na simbahan. Sama-sama sa Panginoon, malalampasan natin ang lahat ng kawalan ng pag-asa at tayo magiging mga daluyan ng pag-asa. God bless you all, mga kapatid.